Jolene's POV. I called Dwayne Cortez. Siya lang naman ang alam kong makakatulong sa akin ngayon eh. So I dialed his number right away. Jolene, napatawag ka. Saan nito? Nandyan ba si Lorene? Sasabihin ko sana sa kanya na kasama mo si Calia Fuentebella? Direkta kong saad sa kanya. Calia Fuentebella is the third party sa relationship nila ni Lance at Lorene. Hindi ko nga alam kung alam ba ito ng asawa ni Lance pero sigurado malaking gulo kapag nalaman ni Lorene. What the? Jolene, pwede ba wag ka mangialam? Oo naman, di ako mangingialam. Pero sa isang kondisyon. Natatawa kong saad sa kanya. Ano na naman? Tanong niya. Dalhin mo ako sa Britain. Dalhin mo ako kay Tiger Jeller? Ha? Sigurado ka? Sa tingin mo, nagbibiro lang ako. Hoy Lance, dalhin mo ako sa kanya or else, alam mo na, I warned him. O sige na, oo na. Kung maka-blackmail ka, wag asa. Reklamo nito. You cannot say no to me this time. Bukas na bukas din aalis tayo ha. Sundayin mo ako bukas sa kondo ko. Saad ko. Okay, see you then, Jolene. Paalam pa nito. Binaba ko ng aking cellphone ngunit ang ngiti sa aking mga labi, hindi pa rin kumukupas. Sino mag-aakalang mababaliw ako sa isang jeller? Ang sarap palang ma-in love at talagang gagawin mo palang lahat para lang sa taong mahal mo. Naiintindihan ko na ngayon si Tiger, kaya pala ganun siya. Tanga na akong tanga basta't para lang sa taong mahal mo, handa mong gawin ang lahat. I prepared my stuff para sa paglipad namin sa Britain. Ano kaya magiging reaksyon niya kapag nakita niya ako? Basta. I am very excited to see him and to hug and kiss him again. Kinabukasan, maaga ako nag-ayos para pagdating ni Lance Dwayne, ready na ako. He arrived at 8 in the morning at sa kasamang palad, kasama na naman ito si Calia Fuentebella, ang kapatid ni Kurt at Roswell Fuentebella. Ako tuloy ang natatakot sa sitwasyon ni Lance at syempre, naawa din ako sa asawa nito na si Lorene. Alam ba ni Calia na may asawa ng karelasyon niya? Marami akong tanong sa aking utak, ngunit nanatili na lang nakatikom ang aking bibig. Today is not the right time to ask. Isa pa, may sarili din akong misyon sa oras na to at yon ay ang pagpunta sa aking mahal na fiancé. I cannot imagine myself falling in love with him. Alam mo ba kung nasan siya ngayon? Kausap ko si Lance habang nagmemeryenda kami sa loob ng isang malaking jet. Parang nasa bahay lang talaga ang peg namin ngayon. Yeah, ako pa. I also have a business in Britain. Saad pa nito. Kami lamang dalawa nagkukwentuhan ngayon dahil si Calia nagpaalam na munang pupunta sa kwarto. So, saan siya ngayon, Aber? Tanong ko. According from my source, he is now staying in his mom's house, maybe a week or two. Saad nito. Natahimik ako. 2 linggo na pala tong walang trabaho pero hindi mo na ako kinumusta? Parang may kumurot sa puso ko sa oras na to. Maybe he is taking care of his mom. May sakit daw ata. His mom is on her 50s. Sambit ni Lance. Alam ko naman na si Tiger Jeller isa sa mga bastardong jeller na puro panganay and she never heard of his mom's side since then. Halos magkaedad lang ang mga bastardong jeller na yan. Siguro pinagsabay ng tatay nila ang nanay ng mga yan. Patuloy pa ni Lance. Kalalaking tao daig pang marites? Bulong ko sa kanya. Umiling lamang ito sa akin. Sanay na ito sa bibig ko na walang preno ko magsalita. Pagdating natin doon, ituturo ko lang sa iyo ang bahay nila ha. Ikaw na ang bahala. Just call me basta 1 linggo lang ako rito, Jolene ha. Paalala niya sa akin. Yeah, alam ko na may trabaho ka, Lance. Salamat ha. Alam mo, kung hindi lang kita kaibigan, I will never do you a favor. Saad niya. Grabe naman, sakit mo magsalita. Kung sabihin ko kaya sa asawa mo tungkol sa Hey you, stop it. Tumayo na ako at nagpaalam na rin papasok sa aking kwarto. Di ko na napansin na katulog na pala ako at ang malalakas na katok ni Lance ang gumising sa akin at sinabing nakarating na raw kami. Napahaba at ang aking tulog at di ko na namalayan ng oras. So, we are here, Miss Damsel in Distress. Find your prince now. Nakangiting wika ni Lance sa akin. Inirapan ko lamang siya. Lance, behave ako ngayon ha. Sinundo kami ng isang shuttle bus at dinala kami sa isang malaking building kung saan may naghihintay sa amin na isang kotse at inihatid kami sa hotel na tutuluyan ni na Lance. Hindi nagtagal si Lance na lang ang naglahad sa akin patungo sa sinasabi niyang bahay ng mommy ni Tiger. Nang nakarating kami sa isang mataas na gate, may ipinakitang ID si Lance at pinapasok naman kami ng mga security guards.
Nakanganga ako habang papasok kami sa isang malawak na lupain at mas nalula ako na makita kong isang malaking manson na nasa gitna ng lupain na napapaligiran ng lawa. Sa mga movie ko lang nakikita ang ganitong klase ng lugar. I thought this place only exists on fairy tales. Grabe, napakayaman naman pala ng ermitang yun. Sinalubong kami ng mayordoma ng manson. Hi! So kayo po ang mga kaibigan na senyorito? Saan nito? Tumango at ngumiti naman kami sa babae. Napag-alaman namin pure Pinay ang mama ni Tiger na si Lady Beatrice Hermoso. Hello there, Lance Dwayne. Bati ng isang napakagandang babae na nakaupo sa wheelchair at tulak-tulak na isang naka-uniformadong lalaki. Lumapit si Lance at tumalik sa pisngi ng ginang. I smiled at her and she smiled back at me as if she's asking if who I am. Tita, si Jolene po, kaibigan namin ni Tiger. Pagpapakilala sa akin ni Lance. Well, hello, beautiful lady. Tara, let's have a tea first. Nakangiting wika nito. Umupo kami sa upuan na may maliit na mesa. She is really checking me. She is eyeing on me. Kung ibang tao to, tatarayin ko na to eh. Kamusta na po kayo, Tita Beatrice? Tanong ni Lance. Well, iho, I'm not doing good. I almost had a heart attack 2 weeks ago dahil kay Tiger. Napakatigas ng ulo ng batang yon. Sambit nito at hinawakan pa ang dibdib. Tila namang problema talaga sa kaisa-isang anak. Really, tita? Pero alam ko po kung gaano kayo kamahal ni Tiger, tita. Si Lance. Yeah, alam ko yun. And he wouldn't really think to disobey my wish, she said. Nagpaalam muna si Lance na gumamit ng comfort room at kami na lang dalawa ng mommy ni Tiger ang naiwan. Pero, I'm fine already. Dahil pumayag na si Tiger sa aking kondisyon, gusto kong pakasalan niya si Trinity. Siyang babaeng gusto kong mapangasawa niya. At buti na lang masunuring batang aking anak dahil 2 linggo na naman silang magkasama ni Trinity dito sa manson. Mahabang salaysay nito na nakangiti pa habang nakatingin sa akin. Hindi ko alam pero ramdam ko ang pagturo ng mga luha sa aking mga mata. Ang sakit! But I tried to be strong. Iha, is there something wrong? She asked. I stood up, ngumiti ako sa kanya. Ngiting puno ng pait. A month ago, someone promised me to marry me when he got back from his mission. He promised that we will build our own family in the house that he bought by the lake. He told me to trust him and believe in him. Saad ko sabay pahid sa mga luha na dumadaloy sa aking mukha. Iha, so you and a month ago, he gave me this ring. A promise ring. But I think I'm giving this back to you, tita. Pakisabi na lang pong wag siyang mag-alala sa akin dahil kakayanin ko po. Tita, gusto ko rin pong sundin kayo ni Tiger kasi kayo pa rin po ang magulang niya. I won't fight against your will po. Sana po maging masaya po kayo. Matapang kong saad. Salamat, Iha, and I'm sorry, she said. You don't have to thank me po. And you don't have to say sorry. Sige po at aalis na ako. Pakisabi na lang po sa anak ninyo na galit si Amazona sa kanya. At wag na siya magpapakita sa akin kahit kailan. Jelay? Boses ni Lance. Come on, Lance, let's go. Hinila ko siya palabas ng manson at nang makarating kami sa kotseng nirerentahan niya, doon na ako umiyak. He just embraced me. I know about it, Jolene. I'm sorry. Alam kong di ka maniniwala sa akin kaya minabuti ko na ikaw mismong tumuklas. She told you the truth. Yun ang hiningi niya kay Tiger. To marry his childhood friend, Trinity. At pumayag siya, Jelay. Pinilit kong kumalma at ang aking iyak naging malakas sa sigaw. Galit ako sa kanya dahil hindi niya sinabi sa akin. Gagawin ba naman akong tanga ng taong yun? Ano nga bang laban ko sa kahilingan ng isang ina? Tiger is our only son. Napakasama ko naman kung kumontra pa ako. It really hurts big time. Sinampal ko bigla si Lance dahil sa matinding galit ko. Aray naman! Napahawak to sa kanyang pisngi. Sorry, practice lang. Naiiyak at natatawa kong saad na makita ang itsura ng pag-ulat ni Lance. Sumandal ako sa upuan ng kotse at pinakita ang aking mga mata. Lance, kain muna tayo, sambit ko. Dinala niya ako sa isang restaurant at nakatatlong cup ako ng rice dahil sa depression na aking nararanasan. Patay gutom? Biro pa nito sa akin. Madilim ang aking mukha habang nakatingin sa kanya. Ganito ba ang broken-hearted? Gusto kong magmukmok sa kwarto, kumain ng kumain. Paalis na kami na makakita ko ng 2 pamilyar na bulto mula sa parking lot. Trinity and Tiger.
Nakatalikod sa akin si Tiger at si Trinity. Halatang nakita ko. She's really having an obviously happy aura. Inawakan niya si Tiger sa magkabilang braso at mapusok itong hinalikan. Niyakap siya ni Trinity at mas nilapit ang katawan nito sa katawan ni Tiger. She even grasped his hair. Nagmadali akong pumasok sa kotse namin ni Lance. Bitch, what would she expect me to do? Sasampalin at gagawa na eksena? Hello? Ngayon pa lang kakalimutan ko na si Tiger Teller. Galit na galit ako sa kanya at pagsisisihan niya kung ba't pa siya pinanganak sa mundong to. Yeah, it hurts. I will suffer because of love's consequences. Dahil kung gaano pa ako katapang, hindi ko rin maiwasang masaktan ng lubos, but I will only be broken. Wasak lang, pero hindi maghahabol. Bumalik na tayo ng Pilipinas, Lance. I told him. Yeah, tomorrow morning. Saad nito at binuhay ang makina ng kotse at bumalik na lang kami sa hotel na tinutuluyan nila. Kumuha ko ng isa pang kwarto at doon ako umiyak na magdamag. Ang bilis naman. Ang lahat kasing bilis ng kanyang pangakong napako. Jelaine Alfaro Garcia, Certified Damsel in Distress. 2 linggo na akong nananatili sa Cebu sa isang beach resort na pag-aari ng pinsa na si Althea Bell. Wala akong balak bumalik sa Maynila dahil gusto ko munang paalisin ang sakit. He was my first and I think he will be my last. Ayoko na magmahal ulit. Ang sakit palang umasa sa wala. Naglakad-lakad ako sa dalampasigan na nakapaa lamang. It is already 7 p.m. in the evening at hindi ko na malayo na palang narating ko. Nasa dulong bahagi ako ng resort. Napakadilim na sa bahaging ito ng resort. Ewan ko nga kung bahagi pa ba ito ng resort o hindi na. Tayong liwanag na lamang ng aking cellphone ang nagbibigay liwanag sa kapaligiran at ang bilog na buwan na naaaninag ko sa karagatan. Pinikit ko ang aking mga mata. Muling dinama ang malamig na samyo ng hangin na dumadampi sa aking pisngi. I am still thankful that I was able to experience how it feels to love and be loved. Miss, hold up to. Napasigaw ako na may isang lalaking pilit inaagaw ang aking cellphone, ngunit nanlaban ako at dahil mas matangkad ako sa kanya, nagawa ko siya itulak ng malakas. Napaupo ito sa buhangin at akmang tatayo sana ulit, ngunit sinipa ko siya sa tiyan at humiga na ulit siya sa buhanginan. Maliit na tao lamang siya kaya tinaging mahirap sa akin na itulak at sipain siya. Huwag naman ako, kuya. Nasaktan na nga ako. Sasaktan mo pa ako ulit, ha? Malakas kong sigaw sa kanya. Humihikbi na ako ngayon dahil sa sakit na pilit kong kinakalimutan. Tumayo siya at pilit hablutin muli ang aking cellphone, ngunit mabilis akong gumalaw at tinulak ko ulit siya. Lahat na lang ba? Kukunin mo? Nawala na nga siya sa buhay ko, kuya eh. Wala na. Wala ka na makukuha sa akin? Malakas kong hiyaw at sinampal siya sa magkabilang pisngi. Cellphone mong gusto ko. Ibigay mo na. Ang tigas ng ulo mong babae ka? Pati cellphone ko, kukunin mo pa? Kuya, nawala na ang lahat sa akin eh. Ang pangarap ko, ang buhay ko, ang kaligayahan ko. Pati ito ba naman, kukunin mo pa? Papatayin kitang babae ka. Galit na sigaw nito. Susubukan sana nitong tumayo, ngunit sinuntok ko ulit sa panga na ang 2 beses. Papatayin? Papatayin mo ko, kuya, ha? Simula nung iwan at kinalimutan niya ako, para na rin akong namatay. Kung papatayin mo ako'y parang pumatay ka na lang din ng taong patay na. Namilipit ito sa sakit. Dahil nangangalahati pa lamang ito sa pagtayo, tinadyakan ko na naman ulit ang kanyang gitna. Alam mo ba kung paano pumatay, kuya? Paibigin mo, paasahin mo, tapos kapag in love sa'yo, iwan mo kaagad. Puro kasatsad. Sigaw nito at binagilablot ang aking cellphone. Kumaripas na ng takbo. Hoy kuya, kapag may tumawag o nag-text sabihin mo, walang forever ha, mag-iiwalay din sila. Sigaw ko at mabilis nang umupo sa buhanginan at ang aking 2 palad tinakip ko sa aking mukha. Tuluyan ng humikbi. Masakit pa rin naman eh. It's been 2 weeks since I left the ring he bought for me. Oo, matapang ako ngunit masakit pa rin talaga. Lalo na't minahal at naniwala ka na sa kanya at sa huli, bigla ka nalang iiwanan. Miss! Narinig kong tawag na isang boses lalaki na biglang humawak sa aking balikat. Nabigla ako at nahila kong kanyang kamay na naging dahilan para mawalan to ng balanse at tuloy na natumba sa buhangin. Napatili ako dahil kahit medyo madilim ay naaaninag ko mula sa liwanag ng buwan ang kanyang nabasang damit sa dagat. Leon, sorry, nagugulat ka kasi. Saad ko sa kanya na makilala ko na kung sino siya.
It's okay, he answered. Akala ko kasi bumalik yung lalaki nagnakaw ng cellphone ko kanina lang eh. Sagot ko sa kanya. Really? Mabuti na lang di ka inano. Wait, bakit ka nag-resign sa agency? He asked. Wala. I don't need to work. Gusto ko muna mapag-isa. Malungkot kung saan. May problema ba kayo ni Boss Tay? Know what? Bumalik siya a week ago. Mukhang mainitin ng ulo lagi eh. Natigilan ako. He is here. Again? Ang bilis ah. Ah, wala na kami. He will be marrying Trinity. Yon ang gusto ng mama niya. Sinunod naman niya to. At nakita ko pa naghahalikan sila. End of flashback. Leon, ayoko nang isipin pa yung ginawa niya. Hindi man lang niya sinabi sa akin ang tungkol sa sitwasyon niya. Plano niya ilihim sa akin para ano, Leon, ha? Para magmukha akong tanga? Inawakan niya ang aking magkabilang palad. I'm sorry for what happened, Jelay. Pero alam mo ba na nandito siya sa resort? Kakarating namin from Manila at dito rin talaga gagawin ng photoshoot para sa isang brand. Lintik naman. Nagbaka layo-layo na nga ako. Oh. Tapos nandito rin siya? Si Trinity, nandyan din? Yeah. Baka naman mas malulungkot ka o mas masasaktan ka kapag makikita mo sila magkasama. Malungkot itong saad. What? Ako na naman na mag-a-adjust. Ako na una dito, no? At bakit ko naman ipapakita sa kanilang nasasaktan ako? Gusto mo, patayin ko yung tiger na yon? I like Trinity. Saad nito. Ikaw pa na nasasaktan eh. Don't worry kapag magkikita tayo. Act as if you are courting me. Act as if nililigawan mo ko. Just an act, Leon. What do you think? Good idea, Jalai. He smiled. Pero kapag nagkita lang naman tayong apat, sana nga hindi mangyayari yun eh dahil baka mapatay ko yung lalaking yun. Matigas kong saad. It hurts, you know? Saad ko. Ngumisi ako sa kanya. Leon, my childhood best friend and my ultimate crush before. I grabbed his hand and held him close to me while both of us are walking beside the shore. Ano kayang mararamdaman ko kapag nakita ko siyang muli? Hindi pa nga ako nakaka-move on eh. Tapos agad-agad nasa parehong resort pa talaga kami. Pero nasa isipan ko pa rin ang mga sinabi ng mama ni Tiger. She wants Trinity to marry his son. I closed my eyes again. Kirot at tapdi ang tayong nararamdaman ko ngayon. Pabalik-balik na sakit tuwing iisipin ko ang masasayang araw na pinagsaluhan namin. Akala ko hindi na matatapos ang masasayang sandaling iyon, but it's a scam. Dahil puro sakit pala ang sunod na kabanata ng buhay namin. Halos maubos ang aking hininga dahil malayo na pala ang nilakaran namin pabalik sa resort. Hinatid ako ni Leon sa aking suite dahil sa pagod nakatulog din ako kaagad. Leon? Saad ko nang buksan ko ang pintuan ng aking suite. Bumungad sa akin na nakangiting sa Leon na bagong ligo dahil mamasa-masapang buhok nito at amoy na amoy ko ang aftershave nito. Nakita kong may karga itong puting-kuting na sobrang cute. Hi, kitty kitty! Sa'yo to? Saad ko at kinuhang puting-kuting mula sa kanyang kamay. Naalala ko tuloy ang tawag sa akin ng impactong si Jeller. No, nakita ko lang kanina. Sumusunod sa akin kaya kinarga ko na. Oh, I think she likes you, right, Pussy? Sambit ni Leon na hinaplos pa ang baba ng pusa. Tila sumang-ayon din ng pusa dahil nagmeow pa ito sa kanya. Pussy? Her name is Pussy? Grabe ka naman, Leon. Wala na bang ibang pangalan? Umupo ako sa aking kama at sumunod naman si Leon sa akin. Umupo ito sa mahabang sofa sa tabi ng aking kama. I think that's her name. She responds every time I call her that. Seryoso nitong saad. Oh, bahala ka. Etong Pussy mo, hawakan mo muna at maliligo muna ako. Teka, ba't ka ba nandito? Di ba may trabaho ka? It's Sunday, Jelaine. Bukas pa kami magsisimula and guess who is my co-model? Mukhang alam ko na at wala akong pakialam kay Trinity. Napairap kong saad. Affected? Siyempre naman. Ang aga pa para matapos ang love story namin ng gagong yun eh. But I'm trying to move on. Kakayanin ko naman. Not now, but as time pass by. Pilit kong saad kahit na masakit pa rin sa dibdib. Yeah, I know you, Jelaine. Ikaw na ata ang pinakamatapang na babaeng naging kaibigan ko. So, dalian mo na. Sabay na tayo mag-breakfast sa baba. I just nodded. Mabilis akong pumasok sa bathroom at naligo na. Kailangan ko nga talagang ipakita sa kanila na matapang ako. Na kahit sinaktan nila ako, hindi ako matitinag dahil kayang-kaya ko. I am resilient of the hurt he caused. Isang red tube na dibdib ko lamang ang tinatakpan at black fitted short lang ang aking suot.
Hinayaan ko nakalugay ang aking buhok na mahaba at medyo nakakulot sa dulo. Leon, tara na! Pangalawang beses kong tawag sa pangalan niya, ngunit nakatingin pa rin to sa aking katawan. Lumapit ako sa kanya at tinapik ang pisngi niya. Hey, yeah, come on! Mabilis pa nitong saad at iniwan ang kuting sa loob ng aking kwarto at sabay na kaming bumaba at pumunta sa restaurant ng hotel. Napakapit ako sa braso ni Leon na makita ko sina Tiger at Trinity sa isang mesa at nag-aalmusal din. Ang sabi mo matapang ka, bulong sa akin ni Leon. Sa oras na to'y para nanginginig ang buong katawan ko sa galit dahil gusto ko silang lapitan at pagtatsakan ng pagmamukha ng impaktong jeller. But I remain calm. I will act as if I am not affected at all, na parang walang nangyaring sweet moments noon. I will treat Tiger Jeller as a stranger. Umupo kami sa tapat mismo ni na Tiger at Trinity. I caught him staring at me, at sa isang iglap nagtagisan kami ng tingin. Nakataas ang aking kilay habang nakatingin sa kanya. I even rolled my eyes on him. Yung titig naman niya ay parang nanggigigil. Parang gusto niya akong kainin ng buo dahil masama itong nakatingin sa amin ni Leon. I think someone is growling right now. Bulong sa akin ni Leon. Natawa ako sa sinabi niya. Galit siya? Excuse me, Leon ha? Siya pa talagang galit ha? Hey Leon, umorder na kami ng food para sa inyo? Well, ikaw pala, Jelaine. Akala ko kung sino talaga ang kasama ni Leon. Sinabi kasi niya kaninang pupunta niyang friend niya para imbitahan na mag-almusal. So me and Tiger ordered 2 meals for you. Come on, join us. Nakangiting sambet ni Trinity sa amin ni Leon. Kinurot ko sa Leon sa tagiliran. Lintik ka, bakit mo sinabi? Bulong ko. Tumayo si Leon at tinapit ang aking bewang. Inayos ko naman ang sub ko. Alam ko na ang dibdib ko is getting attention right now, but I just ignored it. I know I'm blessed with a goddess-like body and face, right? Umupo kami sa pwesto nila. Kaharap ko si Tiger at si Leon, kaharap ni Trinity. Bacon and egg lang in order namin, but if you want to add, just call the waiter. Sambit ni Trinity. Milagrong napakatahimik ng gagong jeller. Nagtitimpi lang ako ng mga oras na to. I chose to be classy. Di naman ako asal palengkera para sigawan at saktan siya, no? Not now. Maybe later. Okay na yon. Ikaw, Leon, baka may gusto ka pang kainin bukod sa dibdib kong kanina mo pa tinitingnan. Hinampas ko ang balikat ni Leon dahil sa inakto nito. Natawa naman si Trinity. You should not blame the guy. Bakit ba kasi ganyan ang suot mo? Nagbara ka na lang sana. Seryosong saad ni Tiger na diretso nakatitig sa aking mga mata at mahinang ninunguya ang pagkain niya. Excuse me, I can wear whatever I want po, ex-boss. Wag po kayo mag-alala dahil mamaya nasa dagat ang bra at panty na lang outfit ko. Matari ko pang sad sa kanya. Pakilamero, palibhasa flat yung Trinity niya. Jelaine, is it okay to ask? Totoo ba yung dibdib mo? Sorry to ask pero parang oversized eh. Pinagawa mo? Tanong ni Trinity. What? Leon, pinagawa ba to? Inawakan ko ang baba ni Leon at hinila palapit sa aking katawan. I don't think so. How will I know? Hindi ko masasabi kasi hindi ko pa nahawakan. Sagot naman na natatarantang sa Leon. I think those are real. Si Tiger. Gusto ko siyang sigawan at sabihin sa kanya na hindi siyang kinakausap ko. Nakaramdam ako ng gutom at nagsimula na akong kumain. Karon din si Leon na hindi makatingin ng diretso kay Tiger dahil pulang-pula na ang mukha nito. Na matapos kumain, umakyat kami ulit ni Leon sa suite ko. Papakainin daw niya si Pussy. Hey, come on, kitty kitty. Come to daddy. Sambit ni Leon ang gumagapang ito sa baba ng kama. Hinahanap ang pusa. Ako naman ay nakaupo sa kama, tinitingnan lamang siya sa ginagawa niya. Leon, hungry na si Pussy, hurry up. Saad ko na makita siyang tumayo. Kinuhang pagkain sa styro at bumalik ulit sa upang kunin ang pusa sa baba ng kama. Yeah, masarap ba? Masarap ang pagkain ni Daddy, right? Sarap na sarap po. Ang galing mo pala talaga mag-alaga, Leon. Of course. Oh, you're so cute. Ako ng daddy mo ha, Pussy? Yummy ba, Pussy? You're mine. Di na nito na ituloy pa ang pagsasalita sa maliit na kuting dahil biglang pumasok na parang kidlat ang hayop na jeller at malakas na sinuntok si Leon sa panga. Naiwan pala namin bukas ang pintuan kanina. Nakandusay na si Leon sa sahig ngunit kiniwelyohan pa ulit ito ni Tiger. Hinila ang kwelyo nito at nakita kong nahirapan tong huminga dahil sa ginawa ni Tiger. Ako naman parang nawala sa katinoan at naistato na lang sa aking pwesto. You, Leon,
Find your own pussy. I will kill you if you'll get mine. Sigaw nito sa mukha ni Leon at nakakatakot pala talaga kapag galit na ito. Boss, sa'yo na po. Sa'yo ba yan? Kunin mo na. Akala ko wala nagmamay-ari. Takot na takot sa Leon habang pilit tinuturo ang kuting na kumakain sa isang tabi. At nahimasmasa naman si Tiger. Binitawan kaagad si Leon. Isa, dalawa, tatlo. 4 na sampal ang dinampi ko sa kanyang magkabilang pisngi dahil sa ginawa niya sa akin at kay Leon. Sinubukan niya akong pigilan pero mabilis ko siyang sinipa, sinuntok at pinagsasampal ko siya ng malakas. Makinig ka, Jelaine. Makinig? Everything is clear, Tiger. Sinabi sa akin ng mama mo that she wants you to marry Trinity. At hayop ka, ginawa mo akong tanga. Wala ka sa mission, right? Pupunta ka sa Britain para tupirin ang hiling ng mama mo. Umalis ka na rito, hayop ka. Ayaw kitang makita. Hiyaw ko sa kanya at mabilis umagos ang luha sa aking mga mata. Please, I'm sorry, Jelaine. I'm in a mission, it's true, but after 2 weeks my mom got sick. I was not able to call you because I'm too busy taking care of her and my phone lost during my mission, kaya hindi kita tinawagan. I don't want to hear your excuses, Tiger. Bakit di mo sinabi? Maraming paraan para tawagan mo ako. Ang sabihin mo, pumayag ka sa dilang mama mong pakasalan si Trinity. Pumayag ka, Tiger. Hindi mo ako pinaglaban. Sana man lang pinaglaban mo ako sa mama mo, hindi yung pumayag ka agad. Umupo ako sa kama at naramdaman ko. Magkabilang palad niyang nakahawak sa aking braso. Don't touch me again. Tinanggal ko ang palad niya sa braso ko. Jelaine, mahal kita. Don't you dare tell those words to me, Tiger. Dahil kung mahal mo ako, pinaglaban mo ako. Kung mahal mo ako, huwag mo akong gawing tanga. At hindi ka papayag na masasaktan ako. You did not choose me, Tiger. Ibig sabihin hindi mo ako mahal. Pinakilig, pinasaya at pinaglaruan mo lamang ako. Hanggang doon na lang tayo. Sa mga oras na to, humihikbi na ako. Forgive me, Jelaine. You have to forgive yourself first, Tiger. Dahil hindi ka naman marunong magmahal eh. Now tell me, itutuloy mo ba? Papayag ka pa rin ba sa gusto ng mama mo? Nagawa kong tanungin siya. I saw pain in his eyes. She is my mother, and there is no... Then it's the end for us, Tiger Jeller. I heard it from your mouth already. Jelaine! Sambit niya at sinubukan akong halikan sa mga labi, pero tinulak ko siya. Mabilis siya lumapit sa akin ulit at niyakap ako na mahigpit. He is so strong and I cannot barely move. I felt his lips on my neck and moving down to my mountains. Mabilis ko siyang tinulak at mabilis kong kinuha ang Swiss knife sa aking bag. Tinutok sa kanya. Huwag kang lumapit. Papatayin kita. Saad ko sa kanya. It was just a bluff. Papatayin mo ko? Come on, do it, Jelaine. Sigaw niya. Mas mabuti na yun kaysa ikasal ako sa iba. Ba't ang sakit marinig mula sa kanya ang bagay na yun? Naramdaman ko ang dalawang kamay niyang humawak sa aking kamay. Kung saan hawak ko ang patalim at mabilis sinaksak sa kanyang puso, ang hawak kong patalim. I saw blood. Napasigaw pa ako sa kanyang ginawa. Daan-daan siyang lumuhod at tuluyan nang bumagsak sa sahig. Tiger! Sigaw ko. What happened? Tanong ni Leon nang pumasok ulit sa suite ko kasama si Trinity. Tiger? Tiger! Jelaine, anong ginawa mo? Umiiyak na saan ni Trinity. Nanlamig ang buo kong katawan. Tinignan ko ang aking kamay na hawak-hawak ang patalim, puno ng dugo. Ang huli kong narinig ay ang iyak at sigaw ni Trinity bago ko nawalan ng malay at tuloy na ring natumba sa bisig ni Leon. Namagising ako'y nasa ospital na ako at nasa harapan ko si Leon kausap ang doktor. Leon, is it just a dream? Tanong ko sa kanya ngunit nanatili lamang siyang seryoso habang nakatingin sa akin. Sinikap kong tumayo ngunit pinigilan ako ng doktora. Mrs., just relax, okay? Saan ito sa akin? Sinikap kong tumayo ngunit pinigilan ako ng doktora. Mrs., natawa ko. Mukha na ba ako may asawa at anak? Nakakainsulto naman. Yeah, you passed out because you are 6 weeks pregnant. Saan niya? Ano? Nanlaki ang aking mata sa aking nalaman. Tiningnan ko sa Leon na seryoso pa rin hanggang ngayon. Iwan ko muna kayo ha. I have other patients to tend to. Ibigay ko na sa nurse yung mga vitamins mo. Saan ng doktora? Wala ko nagawa kundi tumango at niyakap sa Leon. Huwag mong sabihin ha? Sige, as you wish, pero siya ba? Siya ang ama? Tanong nito. Tumango ako. Jelaine, nandito rin siya naka-confine. Mabuti rin lang hindi severe ang pagsaksak sa kanya. Saad ni Leon. Naalala ko ang nangyari.
Ganon ba siya kadesperado para saktan ng sarili? Siyang may kasalanan, Leon. Siya napahamak sa sarili niya at hindi ako. Matigas kong saad. But, si Trinity, nakita niya rin na hawak mong knife eh. Sambit nito. Tanungin niyo nga impaktong yon? Inis kong saad. Gusto niya yatang mamatay eh, dinamay pa ako. Natigilan kami na may kumatok sa pintuan ng kwarto. Lumapit si Leon sa pintuan at binuksan ito. Nakita ko pumasok si Zina Cortez, ang abogadong kapatid ni Lance at isang matangkad at maganda ring babaeng naka-uniforme ng pangpulis. Hey Jelaine, alam mo naman siguro kung ba't kami nandito, di ba? Bungad ni Zina sa akin. Tungkol ba sa baliw na yon, Zina? Mukhang siya ang dapat yung puntahan at hindi ako. Seryoso kong saad sa kanilang dalawa. Miss Garcia, I am Maria Dian Cole. You can call me D. Pumunta kami rito ni Mr. Jeller para kausapin ka. Nakausap na rin namin si Trinity. Seryosong wika ni D. Yeah, Jelaine. As his lawyer, nandito kami para ayusin nyo ang pangyayari dahil mabigat ang kaso mo. Sa testimonya ni Trinity, mukhang talo ka na. Si Zina. Ano? Wala nga akong kasalanan eh. Ba't ako pang kakasuhan ngayon? Nababaliw ba ang ipaktong yon? Naiinis na talaga ako. Lumapit si Leon sa akin at hinawakan ng balikat ko. Easy, Jelaine. Remember, you're pregnant. Mahina nitong sambit sa tenga ko. Oo, Miss Garcia. Frustrated murder ang maaari nilang kaso. Handa ka na ba? Or should I say, handa na bang pamilya mo kapag malalaman nila? Sambit ni Dee. Natigilan ako. Talagang itatakwil ako ni Mommy kahit di ko naman kasalanan. Dahil sa Trinity na yon, mapapahamak ako. Magiging maduming record ko at kamumayan pa ako ng pamilya ko. Isa pa makapangyari na mga Jeller. Ngayon nga ora mismong pinalipad sina Dee at Zina para kausapin ako. Tiger Jeller, ang bilis mo. Jelaine, bakit mo naman ginawain kay Mr. Jeller? Kawawa naman. Ewan ko kung seryoso o tinutokso lamang ako ni Zina. Ayan tuloy, kakasuhan ka or worst, makukulong ka pa niyan. Listen, Zina, pakisabi nga sa limaw na boss mo na hindi ako tanga. Kakasuhan niya ako? Isa siyang assassin. I saw him moves, tapos sa akin lang nagpasaksak siya? Come on, Zina and D, wag ako. Saad ko. Yeah, pero si Trinity, she's willing to testify. And Tiger, di naman niya sinabi na siya mismong sumaksak sa sarili niya eh. Dahil ang murder weapon nakita mismo sa kamay mo, Jelaine. Salaysay ni D. Sa umpisa pa lang, Jelaine, talo ka na. Kaya kung ako sa'yo, pirmahan mo ng papeles na to para absuelto ka na. Nilahad sa akin ni Zina ang papeles at binasa ko yon. Contract agreement? Tanong ko. Yeah, simple lang naman, Jelaine. Kesa i-demand at makukulong ka. Kumindat pa sa akin si Zina habang inaabot sa akin ang kanyang ballpen. This is insane, sambit ko. D, mukhang ayaw ni Jelaine eh. Saad ni Zina kay D. Kinuha ni D ang kanyang cellphone at may tinawagan ito. I am calling the police headquarters. Sila na lang bahala sa kaso ninyo, Miss Garcia. Saad ni D. Paano yan, Jelaine? Ayaw mong pumirma? Eh di wala na kaming role dito. Aalis na kami. Tumayo si Zina at sinuot ang shoulder bag nito. Pinapaabot ang dokumentong hawak-hawak ko. Sandali lang, pipirmahan ko na. Pumirma na ako sa papeles at ibinigay kay Zina. Well, madali ka naman palang kausap. Sige, babalik na kami sa impaktong jailer mo. Sad nito at sinenyosan si D. Wala na ang dalawa at naiwan na lamang kaming dalawan Leon sa kwarto. Napakawalang hiya talaga ng taong yon. Lalasunin ko siya. Saad ko. Ano palang pinirmahan mo? Leon, malakas mang blackmail ang ermitanyo ha? Hindi niya ako kakasuhan kapalit ng ako mag-aalaga sa kanya hanggang gumaling siya? Much better kesa makulong ka. Saad ni Leon. They really caught me off guard. Gagawin mo naman akong caregiver ng ugok na yon? At ang ganda ng deal niya, no? Kapalit ng kulungan ay magsisilbi lang sa kanya. Heist, tingnan lang natin kung masisiyan siya sa akin. Sambit ko. Sasabihin mo ba na buntis ka? No, hindi. Baliw siya kaya hindi niya malalaman. Sigurado ka ba hindi mo sasabihin? Paano kapag malaman niya, Jelay? Alam mo naman kung paano mag-isip si Mr. Jeller. Hayaan mo siya, magdusa siya. At least makakaganti ako sa kanya. Mas baliw ka yata, Jelaine. Umiiling na saad pa nito. Samantala, third person's POV. Oh, Mr. Jeller, ayun ang papeles mo. Pumirma na siya. Bayad namin? Saad ni Zina habang nilalahad nito ang dokumento kay Tiger. Pinagmasdan ni Tiger ang dokumento na nasa harapan niya at isang pilong ngiti ang sumilay sa labi nito.
Napaka-desperado mo, Tay. Nagawa mong i-blackmail si Jolene? Kaya dapat doble ang bayaran mo sa amin ni Di eh. Dahil mautak sa Jolene, alam niyang isa kang mautak na assassin. Saad ni Zina. Oo nga. Sino ba namang maniniwala na isang assassin magpapasaksak sa isang walang kalaban-labang babae? Dinamay mo pa kami, jailer. Pagsang-ayon na Di. Enough of your lectures. Bayad kayo kaya't ako ang panigan ninyo? Matigas sa saad ni Tiger. Alam mo, best actor ka ha? Sige na, aalis na kami. Tumayo si Zina at nagpaalam na sa binata. Zina is right. Sinadya niyang pangyayari. Alam naman niyang spot sa katawan ko saan hindi siya madidisgrasya. Yon ang desperadong galaw niya upang ma-blackmail sa Jolene at makasama tong muli. Nahirapan siya noon na paumuwi ng dalaga at di niya alam kung paano to paumuwi ulit dahil sa naging mas matapang to ngayon dahil sa ginawa niya. Binasa niya ulit ang dokumento. Sa santong paspasan, makakasama niya ulit ang babaeng pinakamamahal. 7 weeks ago, totoong may misyon sila ni Catalea Valkyrie sa Britain. Isang buwan ang binigay sa kanila upang pataubin ang kalaban, but in 2 weeks time nagawa na nila kanilang trabaho at maaga siya nakabalik ng manson ng kanyang mama na si Beatrice. At ang masaklap, nawala ang kanyang cellphone at di na makontak sa Jolene. Mom, I have something to tell you. Saad niya sa kanyang mama nang dumating sa manson. Di na to nakapag-asawa pang muli simula nang iwan siya ng kanyang ama. He thinks she loved him so much. Tay, I have something to tell you too. Sambit naman ito. Kayo na pong mauna, ma? Tay, I'm getting old at hanggang ngayon, wala pa rin akong apo. You see, I'm old and sick. Sana na may makita at masilayan ko ng aking mga apo. Habang buhay pa ako at sana, hiling ko lang si Trinity ang pakakasalan mo. Salaysay ng kanyang ina. Natigilan siya sa narinig. Ma, but I promised someone already. Mahal ko siya at babalikan ko siya. No, si Trinity ang gusto ko dahil kilala ko na siya. Please son, I want her to be... Di na ituloy ni Beatrice ang sasabihin dahil nawala na to ng malay at mabilis niyang tinawagan ang private doctor nito. He clenched his jaw as he remembered that day. Kasi nung nagkamali ang mama niya, ipinangako niya, susundin niya ang sinasabi nito. Beatrice was happy when he told her that he will marry Trinity, but he is broken inside. Sino nga bang susundin niya? Ang babaeng mahal niya o ang kahilingan ng may sakit na ina? He loves them both at siya ang naiipit sa sitwasyon ngayon. Pakakasalan niya si Trinity. Masaya ang mama niya pero siya hindi. Kung pipiliin niya naman si Jolene, magiging masaya siya. Ngunit ang mama niya ay masasaktan at maaaring mapahamak at kakayanin ba ng konsensya na? Bumalik siya sa Pilipinas dahil gusto niya makita si Jolene. Sumama si Trinity dahil sa kagustuhan ng kanyang mama at nagpresenta tong maging modelo ng kanyang agency. But they were not married yet. He promised his mom to marry her in due time. Sa totoo lang, wala siyang planong ituloy. Hanggang sa naniwala ang mama niya na pakakasalan nga niya sa Trinity. Sapat na muna yon. Kinuha niyang singseng sa wallet niya. Yon ang singseng na ibinigay niya kay Jolene. Nalaman niyang pumunta pala ang nobya sa Britain nung binigay ng mama niya sa kanya ang singseng na hawak niya ngayon. That day wala siya sa manson dahil nagpasama si Trinity pumunta sa isang mall dahil may importante raw tong bibilhin. He noticed that she keeps on flirting him. Hinalikan pa siya nito sa parking lot nung papasok sila sa isang restaurant. Nagulat siya sa ginawa nito at nilayo niyang sarili sa dalaga. Hindi niya kaya. Noong nakilala naman niya si Jolene ay wala na siyang ikinamang babae. He is a one-woman man now. Si Jolene na Amazon na lamang ang nakapagpabago sa kanya. Hoy tigre, ano naman ang katarantaduhang ginawa mo ha? Boses ni Catalea. Lumingon siya at nakita rin sina Samara, Hope at Jenny Rivas. Papasok sa aking kwarto. Oo nga, pinalipad mo pa talaga kami dito sa Cebu nang wala sa oras eh. Si Jenny. Nakakatawa ka. Black Shadow. Sino kayong maniniwala sa'yo, no? Si Hope. Wow, ano to? Tanong ni Hope. Nakakita nito ang dokumento sa side table ng aking kama at binasa yon ng malakas. Nagtawanan naman ang apat sa narinig. Hi! The only option he got is to put himself at a risk so that he could get the woman who hates him now? Saad ni Catalea. Tiger naman. Sa lahat ng jailer, ikaw din may sayad, no? Para sa isang babae lang, sasaksakin mong sarili mo? Nakakahiya ka. Kamumuhian at itatakwil ka ng mga jailer niyan. Saad ni Jenny Rivas. Hoy, pumunta ba kayo rito para inisin ako? Of course, alam ko ang ginagawa ko. Inaral natin ang mga deadly spots sa ating katawan sa training, kaya wag akong i-lecture ninyo. Matigas niyang saad.
Hayop na tigre. Napapirma mo si girl Si Samara. Tigre, kalimutan mo na lang si Amazona. Nandito naman si Hope at Samara Hindi ka mauumay? Ana Jenny. Ay, hindi carry sis. Tingnan mong kargada niya no? Mas nakakamatay pa sa AK-12 assault rifle ng Russia. Saad ni Hope. Are you really here just to piss me off? Tawagan niyo na ang doktor. Gusto ko nang umuwi. Saad niya sa mga babae. Uuwi na ako sa Manila. Doon na lamang niya hihintayan sa pad. Si Jelaine Garcia na mag-uumpisa na bilang caregiver niya. Kaya mo na nga Saad ni Catalea. Masakit pa. Sabay ko na itutuloy ang medications ko. Sambit niya. Ano ba talagang ipapagamot mo? Ang sugat mo o ang British sausage mo? Pilang saad ni Jenny Rivas. Call the doctor at baka matulungan ako ngayon dahil sa inyo. Tumataas ng BP ko sa inyo, Jenny. Saad niya at dahan-dahan na tumayo. Kaya naman talaga niya, kaya lang kailangan niyang umarte na malubha sa harap ng Amazon ang alam niyang mahirap mapaamo. Girls, may hihilingin akong pabor sa inyo. Seryoso kong saad. Oo, basta one night stand ng kapalit. Mabilis pang saad ni Jenny. Nagtawanan ng apat. Puro kalokohan nga naman. Go, spill it. Darula ka naman talaga kaming ibang gagawin kundi ang tulungan ka. Saad ni Catalea. Makinig kayo. I started and they also listened attentively. Sila na lang ang makakatulong sa akin sa oras na to. Nung makalabas ako ng ospital, dumiretso na ako sa airport para bumalik na sa Maynila. I need to prepare my stuff dahil isang araw na lang magiging tagapangalaga na ako ng baliw na jeller. Siguristang hayop pa. 6 na kopya ang pinapirma sa akin. Nakakagigil nga naman. Di ako nakapagpaalam sa mommy ko dahil ang alam nito'y nasa Cebu ako at nagbabakasyon. Sa aming 3 magkakapatid, sa akin nag-aalala ang mommy ko dahil ang 2 mas batang kapatid ko mas matino ang pag-iisip kumpara sa akin. Belle, meet tayo bukas sa resto ko ha, chika tayo. Tinawagan ko ang aking BFF upang ikwento ko rin sa kanya ang nangyari sa Cebu. Landline lamang gamit ko dahil hanggang ngayon, di pa ako nakabili ng cellphone. Lintik, magnanakaw nga naman. Oo be, sige after my check-up sa OB. 3 months pregnant nga pala ako, ngayon ko lang nalaman. Wala naman kasi akong kakaibang nararamdaman so I thought, delayed lang talaga ako. Saan nito? Natigilan ako. God! 6 weeks na ang dinadala ko ngayon but I am not sure if I'm gaining weight. Wala pa ako naramdamang kakaiba sa katawan ko except sa lagi akong inaantok. May ganun pala, bes. Yung hindi mo naramdaman, pwede ka. Tapos, malalaman mo na lang pag malaki ng tiyan mo? Oo, bes. In my case, ganun ang nangyari sa akin. I think, late akong maglihi I'm just starting to crave. Kakaiba ka talaga, bes, no? Saad ko sa kanya. Hindi ko na muna sasabihin kay Althea Bell ang tungkol sa dinadala ko. Maintindihan din naman niya. Isa pa, that stupid is marrying someone else. Bumabalik ang kirot sa puso ko kapag iniisip ko ang bagay na yon. Nagpaalam na ako kay Althea Bell at tumiga ako ulit sa aking kama. Bakit ba kasi gano'n ang perception ng mommy niya? But maybe it happened for a reason. I just need to trust the process. Inawakan ko ang aking tiyan. Maliit lamang naman ang tummy ko. I only eat fruits and veggies and milk na lang. I want my baby to be healthy kahit lagi ako naiinis sa daddy niya. Anyway, this baby is a gift. Binuto ng pagmamahal namin sa isa't isa. Yeah, that was love. Naging komplikado nga lang dahil umeksena ang mommy niya at ang Trinity na yun. Mahal ko pa ba siya? Marapok ba ako kung sasabihin kong galit na galit ako kay Tiger Jeller pero nandito pa rin naman ang pag-ibig sa aking puso? Gusto ko sanang lumayo pero ngayon mas makakasama ko pa siya dahil sa kondisyon ng kalokohang ginawa niya. Paano ko mag-move on ito kung ako mismo mag-aalaga sa kanya at may papirma-pirma pa? Inimas ko ulit ang aking tiyan. Baby, lalasunin ba natin ang daddy mo? Huwag kang tumulad sa kanya ha? At sana paglabas mo hindi kayo magkamukha. Sambit ko. Napangiti ako na may maramdaman akong pumatik sa aking tiyan. Naintindihan siguro ako ng aking anak. Kinabukasan maaga akong pumunta ng mall. Bumili na muna ako ng bagong unit ng cellphone at naglakad-lakad na muna sa loob habang hinihintay si Althea Bell. Naisipan ko dumaan sa baby section at tawili ako sa pagtingin ng mga cute na gamit pang baby. Wow! Ang cute ng color pink! No! Blue pala. Parang sila lang na kinakausap kong aking sarili habang inahawakan ko ang cute na socks and shoes. Magiging mommy na pala ako. Ma'am, ang cute no? Narinig kong sabi ng isang tinig babae sa aking tabi. Eloisa?
Si Eloisa Madrigal, ang waitress sa resto namin. Hello, Miss Jolene. Off ko po ngayon. Namasya lang ako para makapag-unwind din. I saw a pair of sad eyes in front of me. I know she's not okay. Merienda tayo? I asked her. Sige po, Ma'am Jolene. Sagot niyo po She smilingly said. Ang gandang bata. She is just 18 but she is married already. She looks so fragile. Ibang klase ang ganda ni Eloisa. Parang goddess at sinong loko-lokong asawa ang sasaktan lamang ang damdamin nito. Pumasok kami sa isang snack house at umorder ako ng knickerbocker at pizza para sa amin. Sinasaktan ka ba ng asawa mo? Tanong ko. May nakita kasi akong pasa sa katawan niya. Tumango ito. Miss Jolene, huwag niyo pong sasabihin Nung una po, lumayas ako sa poder niya dahil alam ko namang di niya ako mahal. Pero nahanap niya ako dahil nalaman niyang buntis ako. So bumalik ako sa poder niya ngayon pero minsan sinasaktan pa rin niya ako Saad nito. Why? Kasi ako naman yung may kasalanan Pinikot ko siya. Ikakasal na sana siya sa girlfriend niya pero gumawa ako ng paraan para akong pakasalan niya. Hinawakan ko ang kamay niya. Eloisa, bakit di mo na lang siya iwan? Miss Jolene, mahal ko po siya at magkakaanak na po kami. Tutulungan kita. Give me your number and I'll give mine to you. Tumawag ka sa akin pag kailangan mong tulong ko. Saad ko sa kanya. Nakakaawang bata nga naman. Ba't puro buntis yata ang nakakasalamuha ko ngayon? Pati si Althea Bell buntis din. Ano to? Nakikiramay ang tadhana sa akin? Thank you, Miss Jolene. Ang bait niyo po. Sana makatagpo po kayo ng laking nakatadhana para sa inyo. Yung gagawin lahat para sa'yo, tandang umunawa ng paraan para makasama at hindi magsawang suyuin ka araw-araw. Sasabihin niyang mahal ka niya. Alam mo, Eloisa, ikain mo na lang yan. Natatawa kong saad. Totoo po, Miss Jolene. Kapag nakatagpo po kayo ng ganong lalaki, huwag niyo na pong pakawalan. Yung nananaksak ng dibdib, pasok din ba yon? Biro ko pa sa kanya. Naku, Miss Jolene, obsessed naman ang ganong moves. Saad nito, tinuloy na ang pagnguya ng kinakain nito. Ang sabihin mo, baliw, may sayad at gago. Saad ko. Hoy, joke lang Eloisa Baka isipin mo humuhugot ako, biro lang to Mabilis kong saway sa kanya. Na matapos kaming kumain, dumiretso na ako sa aking resto. Nandoon na pala si Althea Bell. Niyakap ko siya na mahigpit at nagbeso-beso. Muling umupo at kinuwento ko sa kanya ang tungkol sa nangyari sa Cebu at sa Britain. So now, Bes, galit na galit ka sa kanya. Sambit nito. Oo, Bes, as in. Dahil kung mahal niya ako, I should be the first to know about his mother's plan. Kaso, Bes, hindi niya sinabi And worst, nakita ko pa, kahalikan niya yung babaeng yun. Sige. Ikaw ang bahala. Tingnan lang natin kung hanggang saan ka dadalhin ng galit mo. Siguraduhin mo lang na galit lang talagang nararamdaman mo Wala nang love. Dahil kahit itulak mo pa siya palayo, pero mahal mo pa siya, ikaw mismong masasaktan. Wow, Bes! Award! Nagpalakpakan ako sa harapan niya. Si Althea Bell Mondragon, isa ng responsableng mamamayan ng Pilipinas. Bes naman, seryoso ko. Tignan mong nangyari sa amin ni Gab. Mas masakit, di ba? Nilayo ako ni Daddy, pero hindi ako naging okay. Dahil kahit masama ang loob ko sa kanya, may love pa rin kaming natitira dito. Tinuro nito ang tapat ng dibdib. Ay, Bes, ibahin mo ako. Kakalbuhin ko munang ermitang niyon. May kasalanan siya kaya pagbayaran niya. Matigas kong saad. Ikaw ang bahala. Hoy, gwapo niya kaya. Mukhang hot yung balbas, Bes. Hindi ka ba nakikiliti? Natatawang saad nito. Bes iniiba mong usapan. Ba't napunta sa balbas niya? Parang gusto ko siyang makita, Bes. Hoy, maglihi ka sa tao, hindi sa engkantong baliw. Natawa kaming dalawa sa sinabi ko. Piglilihan pa siguro ang jailer na yun. Pagkatapos namin mag-dinner, inihatid ko na muna siya sa mansyon nila ni Gab. Napangiti ako nang bigla siyang niyakap at tinagka ng asawa niya nang pagbuksan siya nito ng gate. Ang sweet nila, super. Kami ni Tiger. Pwe? Ba't ko nga ba pag-iisipin ang sweetness namin hindi na magiging kami at gagawin kong impyernong buhay niya at pagsisisihan niyang ako ang kinuha niyang tagabantay sa kanya? Naligo ako ulit pagdating ko sa bahay. Tinutuyok ang aking mahabang buhok na may tumawag na unknown number sa cellphone ko. Hey, where have you been? Lentik boses ng impacto. Alam niyang number ko? Hey, Mr. Baliw, paano mo nalaman ang number ko Stalker? Oo, bakit? May pinapasunod akong tao sa'yo kanina. Bumili ka ron ng cellphone kahit pinaalam ko number mo.
Wow ha, ang galing mo. Ano bang gusto mo? Patanong-tanong pa, alam naman parang galing ako sa mall. Pagsusuplad ako sa kanya. Ipapasundo kita sa condo mo bukas at 7 in the morning, okay? Ang aga naman. You have to cook breakfast for me, Jelaine. Saad niya. Ay, yaya? Hoy, umorder ka. Sige, kung ayaw mong magluto, hihintayin kita at ikaw ang kakainin ko. Pagbabanta pa niya. Kahit kailan ang laswa mo talaga. I won't give me a ticket to touch me. Subukan mo lang at nang matuluyan ka na. Banda ko rin sa kanya. Sa cellphone pa lang aso't pusa na kami. What more sa personal? Sino ba ang pinagmamalaki mo ha? Yung pangit na si Leon? Excuse me, Jelaine. No one can ride you better than I do. Impacto? Sana matuluyan ka na, buisit. I ended the call dahil nakakainis na talaga siya. Si Leon, si Trinity nga eh. Nagtukaan na sila. Talagang tinatamad akong gumalaw sa araw na to. Alas 9 na ngulit nakahiga pa rin ako sa aking kama. Parang nauubos ng aking enerhiya kakatulog magdamag. Lintik? Sambit ko dahil napilitan talaga akong bumangon dahil sa aking bagong role sa araw na to at sa dadaan pang mga oras. Lumabas ako at uminom muna ng gatas at pagkatapos, pumasok na sa bathroom at naligo. Alas 10 ng umaga ako nakarating sa pad niya at nakakunot ang noon nitong pinagbuksan ako ng pinto. Ba't late ka na? Seryosong saad nito. Diretso akong pumasok sa loob ng pad niya. Nilagay ang aking malaking bag sa sofa niya. Umupo ako, tinitigan lamang siya habang aking kilay ay nakataas. FYI, Mr. Jeller, I don't need to explain myself to you, right? Asawa ba kita? Tayo ba? Hindi naman ah. Nandito lang ako para alagaan ka dahil sa katangahan mo. Kahit na, pumirma ka kaya akin ka na. Nakabandage ang dibdib nito at may kamay na tila mahirap itong igalaw. Hindi pa ako naligo. Paliguan mo ko? Tumayo ako at namewang sa kanya. Excuse me, ano ka bata? Para paliguan? Hoy, hindi ako pinalaki ng magulang ko para magpaligo lang ng unggoy. Ayaw mo. So it means you did not read our deal. Gusto mo bang kunin ko mga papeles sa pinirmahan mo? Is it 3, 4, or 5, or 6 copies to be exact? Ay, ewan ko sa'yo. Paki ko naman sa papeles mo, no? Di ka na nga parang bata naman. Nauna ako sa pagpasok sa kanyang kwarto. Pumunta ng pintuan ng bathroom at hinintay siyang makapasok. Ngunit nakatayo lang danto at seryoso nakatingin sa akin. Remove my clothes, Kitty. Utos ito at nasilain ko ang pilyong ngiti nito sa labi. Namula magkabilang pisngi ko sa sinabi niya. Ay, inutil. Inutil? Ang taong inutil, walang gana sa pakikipagsalo. Ang tao sa harapan mo ngayon, kaya kang dalhin sa 10 langit at paunguli ng walang break time hanggang bukas? Ano mo, proud na proud ka rin sa sarili mo, no? Doon mo ibalita yung kamanyakan mo sa Trinity mo. Inis kong saad. Lumapit ako sa kanya. Dahan-dahang tinaas ang puting sando niyang suot. Dahil mas matangkad siya, inutusan ko siyang ibaluktod ang tuhod niya. At sa ganong paraan, nagtama ang aming mga mukha. At naramdaman ko ang hininga niya na konting galaw na lamang, tatama na sa bibig ko. Aray! Sigaw niya nang itinulak ko siya at ang aking kamay. Tumama sa dibdib niya kung saan naroon ang sugat niya. Napaupo siya sa kama at namilipit sa sakit. Sorry. Nakalimutan ko, ikaw kasi. Yung balbas mo tumatama na sa mukha ko. Saad ko. Umigato sa kama at nakapikit lang ang mga mata. Unbuckle my belt and remove my pants. I cannot do it with just one hand. Huy, ayoko. Sumusobra ka na, jailer, ha? Paano ko nga gagawin? Mahirap nga. Saan nito? Tiger, kapag ako nabisit sa'yo, ha? Huwag mong kakalimutan ang ginagawa mo sa akin. Di pa ako nakaka-move on sa kasinungalingan mo. Sat-sat ko sa kanya at ginalaw ko na palang aking mga kamay. Dahan-dahang hinuhubaran ang kanyang pantalon. Nanatili lamang siyang seryoso habang tinitingnan ako sa aking ginagawa. Sa tingin mo ba talaga, ha? Natutuwa ako ngayon sa pinaggagawa mo sa akin? Kung hindi lang sa pambablackmail mo, hindi mo talaga ako makikita. Kung alam mo lang, Jeller, gusto kitang sakalin. Nangangalahati ng kanyang pantalon nang mapansin ko ang nakabukol na ano niya sa gitna ng kanyang mga hita. Bigla kong hinilang kanyang pantalon at tuloy nitong natanggal sa bilis ng aking galaw. Pinagpawisan tuloy ako kahit naka-aircon naman ang buong pad. Are you okay? Nilalagnat ka ba, Kitty? Umupo ito at dahan-dahan lumapit sa akin. Halika. Maligo ka na. Huwag mo nang ituloy yung iniisip mo, Tiger. Lalayasan talaga kita. Kumuha to ng towel at pumasok ng banyo.
Ang dumi naman ng isip mo, Jelaine. Naka-flag ceremony lang, di ka naman inaano. That's natural. Shut up! Maligo ka na kayang mag-isa. Mukhang kaya mo naman eh. Just come and bath me. Tuluyan na kaming pumasok ng bathroom at naka-underwear lang to sa aking harapan. Di ko alam kung nakatayo pa ba o natutulog ng alaga niya dahil ayoko namang silipin, no? He opened the shower at pati ako tuloy nabasa. Kumuha ako ng shampoo at nilagay sa buhok niya. He closed his eyes as I massaged his hair. Kumuha rin ako ng sabon at sinimulan na sabunin ang kanyang leeg, pababa sa dibdib niya, at tumigil sa puso niya. Para napapasong aking balat sa mainit niyang katawan. I know his body language. Hindi man niya sabihin ramdam ko ang kanyang pagnanasa. Narinig ko ang aking laway nang hinawakan niya ang kamay ko at tinala sa kanyang pagkalalaki. Napakatigas at galit na galit ito. Nakakatakot. I know how it hurts. I know how he rocks, especially in bed. Ngunit naisip ko ang kanyang pagpapakasal sa ibang babae at dahil sa galit ko, sinakal ko na malakas yung junior niya at sumigaw din to ng ubod ng lakas. I told you, Jeller, I'm not happy about this idea of yours. Ah! Shit naman, Jelaine. Yung leeg ang sinasakal, hindi yan. Nakakunot ang noon niya habang sinasabi yun sa akin. Kaya behave ka dyan, okay? Mag-flat grit ka muna. Natatawa kong saad sa kanya. Nakakatuwa nga naman ang itsura niya. Yung tipong inaapoy ka na tapos binuhusan ka ng malamig na tubig. Ginawa ko ng lahat ng seremonya sa kanya at nang matapos, tiniyo ko ang kanyang katawan gamit ang towel na dala niya kanina. Iisipin ko na lamang nag-aalaga ko ng thunders. Wala akong ideya sa pagiging isang caregiver, lalo na't kung ang itsura ng aalagaan ko ay mas malusog pa kaysa sa akin na ngayon nagdadalang tao na. Nauna siyang lumabas at ipinagpatuloy ko na ang pagligo sa bathroom. Hinimas ko ang tiyan ko. 6 weeks but yet kahit bilbil wala ako. Sino nga ba makapagsasabing buntis ako? Nang lumabas ako, naupo siya sa kama. Nakatawel pa rin. Obviously, ako na naman na magbibihit sa kanya. Kinuha ko ang underwear niya at lumuhod sa harapan niya. Sinuot ito sa kanya. Next, cotton shorts at white sando shirt. Sinuklay ko ang kanyang mahabang buhok. Thanks, my wife. Kitty? Hoy, huwag ka magpasalamat taling di ko to ginusto. Napilitan lang ako. Ikaw kasi. Mahilig ka ba sa drama? Papalabasin mo pa talaga na ako may kasalanan, ha? Inis kong saad sa kanya. Yun lang ang paraan para magkalapit tayong muli sa... Hindi niya na naituloy dahil nakarinig na naman kami na may nag-doorbell sa pinto. Mabilis kong binuksan ang pinto at nakita sina Trinity at Leon may dalang paper at plastic bags. Hello, si Tiger? Tanong ni Trinity. Pumasok sila sa loob at nilapag ang kanilang mga gamit sa kitchen table. Nakasunod lamang ako sa likuran nila. Hey! Boses ni Tiger. Hi, Ty. Bumili kami ng vegetables and meat. Magluluto ako ngayon para naman mapabilis ang paggaling mo. Saan ni Trinity? Jelaine, patulong naman. Ikaw naman magluluto, di ba? I think you don't need any help, Trinity. Sa tingin ko magaling ka naman. Saad ko. Please just assist me. Leon, patulong ah. Maarteng saad ni Trinity. Tumango naman sa Leon. Kami ni Leon ang bahala sa mga veggies. Saad ko. Si Tiger naman namupo lang sa isang sulok at tinitingnan lamang kaming tatlo habang niyahanda ang lulutuin ni Trinity. Busy to sa paghiwa ng meat at kami ni Leon magkatabing hinihiwa ang mga gulay. Ang galing mo, Leon ah. Expert ka pala sa pag-slice ng mga gulay? Bulong ko kay Leon. Yeah, hilig kong magluto. Bulong sa akin ni Leon. Ako kasi hindi masyado eh, but I want to learn more dahil may resto ko. I could teach you next time. Punta tayo ng kondo ko. Magluluto tayo. Saad ni Leon. He is really expert in slicing veggies para nag-aral talaga to ng culinary. Ay, exciting yarn. Gusto ko matuto pa. Nakangiti kong sambit. Yeah, and inuwi ko palang cute na pussy. Sambit niya. Talaga? Love mo na talaga si pussy, no? Pak! Napatili ako nang marinig ang malakas na tunog na isang bagay na nabasag. Nakita ko ang bote ng wine na nahulog sa sahig at sa may paanan ni Tiger. Nakasabunot ang kamay nito sa buhok. Tumayo ako at lumapit sa kanya. Inalis ko ang kanyang mga kamay mula sa kanyang buhok. Okay ka lang? Tanong ko sa kanya. Okay pa ako, Jelaine, for now. Dahil kung hindi ako okay, bala nang nakatanim sa noon ng lalaking yan. Mahina niya pang saad sa akin. Nagsiselos ka? Magtatanong ka pa?
Nandyan ang future wife mo, oh. Magsiselos ka pa sa ex mo? Che? Bulong ko rin sa kanya at yumuko, pinulot ang basag na bote sa paanan niya. Ouch! Tili ko. Nasugatan tuloy ako sa boteng nabasag. Tumayo ako at mabilis tinapon ng mga bubog sa basurahan. Pumunta sa may gripo ng tubig para hugasan ng daliri, pero mas maraming dugo ang lumalabas at nakakaramdam na ako ng hapdi nang tumama ang sugat sa tubig. Are you okay? Nag-aalalang tanong ni Leon. Si Trinity naman inihanda ang lahat ng sakap na lulutuin nito at nanatiling seryoso sa pagluluto. Hindi pa rin tumitigil ang pagdugo ng daliri ko at nabigla ako nang hawakan ni Leon ang kamay ko at sinipsip ang nasugatan kong daliri. Nanlaki ang mata ko sa ginawa ko at sa gilid ng aking mata, nakita ko tumayo si Tiger at lumalapit sa aming pwesto. Feeling better now? Tanong ni Leon at muling sinipsip ang daliri. Lakas mo ka, vampira! Binawi ko yon at lumapit sa muusok na ilong ni Tiger. Hinila to. Yun sugat mo, Mr. Jeller, dinudugo. Linisin natin. Saad ko. Dumudugo ang sugat niya dahil kitang-kita ko ang pagkuyom ng kanyang kamao. Parang bata naman tong sumunod sa akin papasok sa kwarto niya. Sinenyasan ko siya para maupo sa kama at naghanap ako ng medicine kit sa loob ng bathroom. Tinaas ko ang kanyang sando. Dahan-dahang nilinis ang kanyang sugat na kanina dinudugo. Ninawakan niyang aking kamay. Tinitigan ko siya na seryosong nakatingin sa akin. Do you really need to go to his condo? Ganun ba talaga kayo kalapit sa isa't isa para sipsipin niyang daliri mo na parang wala lang? Jelaine, ayoko makitang lalaking yun nakahawak kahit tulo lang ng daliri mo. Saad nito sa akin. Ano bang hinuhugot mo dyan, Tiger, ha? Uulitin ko ba sa'yo na para sa akin wala na tayo? At ito, ginagawa ko to dahil lang pumirma ako sa kalokohan mo. Paano kung sabihin ko sa'yo na may hindi ka naman nabasa doon? What? Naguguluhan kong tanong. Kitty Cat, akala ko ba wise ka? Tingnan lang natin kung hanggang saan ang tapang mo. Ngayon, pangiti-ngiti na to sa akin. Baliw ka talaga, Zeller, no? Nabagok na ba yung ulo mo? Kanina naiinis ka, ngayon naman tatawa-tawa ka. Baliw pala, ha? Inawakan niyang mukha ko at bigla kong siniin lang halik sa labi. Kinagat niya ang pang ibabang labi at tuluyan akong napanganga. Dumakbay ito sa bawat sulok ng bahagi nito. Nakanganga ako nang tumigil siya sa kanyang paghalik. Hindi ko inaasahang pagsasaluhan namin sa isang mainit na sandali. Gusto ko tuloy batukan ang sarili ko, kaya ang tanging ko lang ginawa sampalin siya at mabilis na naglakad papunta sa pintuan ng kwarto niya. Hey, kinakausap pa kita. Kausapin mong sarili mo, Zeller. Total baliw ka naman. Sambit ko sa kanya at tuloy nang lumabas sa kwarto niya.